Hello, good morning everyone, because you have time to watch. Yes, it's my free time. Ang pag-exit ay isang term ng mga taong hindi taga-roon o dayuhan na pumasok sa kanilang bansa. Ito po ay ginagawa ng karamihang bansa para malaman nila ang mga taong nakapasok at hindi sila matawagan ibang nilalang o sa salitang tiya and tiya. Ang pag-exit ay tinatawag na tapos na ang naibigay na visa sa isang dayuhan o kaya manggagawa. Dahil ang pagpunta sa ibang bansa ay mabibigyan ka ng tinatawag na visa depende kung ano ang status mo, halimbawa ikaw ay tourist o kaya bilang isang domestic helper. Sa mga domestic helper, para sa mga baguhan na overseas Filipino worker, ay mabibigyan sila ng 2 years visa sabay sa kanilang kontrata plus 14 days annual leave. Pero sa mga datihan o mga matagal na ay kailangan nilang mag-exit kada isang taon. Alamin natin ang journey abroad sa Hong Kong. Ano ba ang naging karanasan din niya sa pag-exit nung time na siya ay naghahanap ng work? Ibahagi mo ang iyong karanasan. Okay. Ayan, so, gusto ko lang i-share sa inyo ang maging karanasan ko kung paano mag-exit paglabas o paglabas na Hong Kong at pagpasok ulit. Okay, so talaga naman kapatid ako dahil nga wala tayong mga experience sa mga ganyan. First timer pa, no? 2 times po ako nag-exit sa China and then 1 time po sa Macau. Okay, so sa panahon po na iyon, kung bakit po ako nag-exit para po magkaroon ako ng visa para lang makapaghanap ulit na employer o makapaghanap ulit na amo. Okay? Ang naging karanasan ko sa China immigration, yung first attempt ay okay naman, no? Walang problema yung first attempt ko noon. Nakapasok ako ng China na wala question, na walang hinahanap. As long na meron akong visa, okay naman. Kasi sabi ng agency, sabi ng agency na mag-stay daw ako doon ng 6 to 8 hours bago ako bumalik ng Hong Kong ulit. Okay, so pagkatapos ng 6 to 8 hours, bumalik ako ng Hong Kong ay wala namang problema. So hindi ko na maalala kung 7 or 14 days visa yung itinugay sa akin. Pero anyway, yung naitugay sa akin visa ay wala pa rin po akong nahanapang employer. Okay? So, ginawa ko ulit for the second attempt. Second time na mag-exit ulit ng China. Okay? Dito na yung kinabahan ako na sobra. Bakit? Kasi nung paglabas dito sa Hong Kong, okay naman. Okay? Ito na yung papasok. Ito na yung problema ay yung papasok naman na Hong Kong. Okay? So, nakita nila ulit yung pangalan ko doon sa system. So, ang ginawa nila, pinunta ako doon sa maliit na room. Okay? So, marami silang tinatanong. Ang mga insik kasi siguro ugali nila yung magsalita na parang sumisigaw. Yung parang nagagalit, ganun yung pananalita kasi ng mga Chinese, So anyway, pinakabahan ako kasi ito na yung sinasabi ng Chinese Sabi ng immigration officer na hindi na daw ako makakabalik sa Pilipinas at hindi na daw ako makakaalis ng China, parang ganun. So, kasi tinatakot lang ako. So, siyempre, first timer ako, First timer na pumunta na abroad. Tapos ganun yung pinagsasabi ng mga immigration officer. Siyempre, nakakatakot naman. So, anyway, siyempre, habang kinakausap ako, ano daw gagawin ko sa Hong Kong, and so on, nasagot ko naman. So, kahit pa paano, ay binigyan ako na pagkakataon ulit na makabalik, makapasok pa, or makapasok ulit na Hong Kong.
So, noon, pero nung binigyan ulit ako ng visa, ay talaga namang wala pa rin akong nahanap na employer. So, imbis na mag-exit ulit ako sa ano yan, sa China, pumunta na ako ng Macau. Okay, doon na po ako nag-exit. So, ang naging karanasan ko naman sa Macau ay wala namang problema sa pagpasok doon sa Macau. Walang problema sa immigration, wala, no? So, anyway, nasubukan ko lang yung mga ginagawa ng mga Pilipino doon, no? Kasi karamihan na nag-a-apply doon ay mga nagtutur. Okay, nasubukan ko din yung ginagawa nila na maghulog na resume. Kasi kung meron magsasabi na, naghahanap na ganito, yung hotel, naghahanap na casino, ng mga ganito, basta ihulog nyo yung mga biodata, yung mga resume doon sa lugar na yun. So, nasubukan ko yun in 1 month, no? Anyway, bago ko matapos yung aking visa doon sa Macau, kasi ang Macau ay nagbibigay sila ng 1 month visa. So, as long na meron kang pera, pwede ka mamasyal doon, no? Pwede ka maghanap ng work din. Okay, so wala po akong nahanapan na work noon. Wala po tumawag kahit isa. Marami po akong mga hinulog na mga resume doon sa mga hotel, sa mga casino. Marami, no? Anyway, hindi po yun yung pinag-uusapan natin, no? Anyway, yun nga po, no last day na aking visa sa Macau ay may tumawag. Okay? Yun na po yung nagiging pangalawang amo ko, no? May tumawag sa akin, kaya bumalik ako agad ng Hong Kong para lang sa interview. Okay? Para sa clarification interview. Okay, so yun po yung naging karanasan ko sa pag-exit, no? Medyo kapatong, mas lalo kung ikaw ay first timer, pero kung nasanay ka na, wala namang problema, no? So anyway, yun lang po ang maisishare ko patungkol sa aking karanasan sa mga ganyang bagay, no? So, yun po. Maraming salamat. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panonood. Naway sana magkaroon tayo ng idea patungkol sa mga ganitong bagay dito sa abroad, no? So, hindi po talaga madaling makipagsapalaran sa ibang bansa kung wala kang lakas ng loob, no? At tiwala sa iyong sarili. Siyempre, kung wala ka nun, ay talaga hindi mo magagawa. Pero ang lahat ng ito ay ipinibigay natin sa Panginoon, no? Sa Kanya lamang, no? Sa Kanya lamang nang gagaling ang lahat. So maraming salamat po sa inyong panonood, mga ka-free time. So see you po sa mga susunod nating video at sa ating journey dito sa Hong Kong. Okay, so maraming salamat. See you. God bless. Shalom.